ngayon naman mga boss, bago umano matapos ang termino ni Pangulong Aquino ay inaasahan na mabubuo na ang Bangsamoro government na siyang papalit sa ARMM. Kamakailan lamang ay isinumite na ng Bangsamoro Transition Committee sa opisina ng Pangulo ang kanilang panukalang Bangsamoro Basic Law, pero ibinalik din ito dahil meron itong mga rekomendasyon. Kaya yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga at mapalad po tayo mga boss dahil makakasama natin ang dekano ng UP Institute of Islamic Studies, walang iba kundi si Sir Zulkifli M. Wadi. Good morning, sir. Hi, Jules. Good morning. Alright, sir. So, simulan po muna natin kasi marami nga pong mga updates. Pero para po maging malinaw po muna siguro sa mga boss natin, ano-ano po ba yung mga groups na involved dito sa crafting ng Bangsamoro Basic Law? Well, basically, yung body na yan, yun yung Bangsamoro Transition Commission Okay. na binubuo ng mga appointees ng Malacanang at appointees ng Moro Islamic Liberation Front. Sila yung nag-draft ng Basic Law. Accordingly, natapos na at naipasa na ng Bangsamoro Transition Commission. Noong April 24, binigay na sa Malacanang. Supposedly, ibabalik o itatransmit na ng Malacanang sa Congress para masubject na siya into legislative process. Eh hindi pa dahil in fact, ang agam-agam ng MILF ay marami raw nagbago. Doon sa mga provision na draft ng Bangsamoro Transition Commission at iba yung nagiging kinalabasan nung nagkaroon ng version naman ng Malacanang. So ang nangyari, recently, umalis yung dalawang panel, pumunta ng Kuala Lumpur at ngayon pinag-uusapan nila yung kung paano i-reconcile siguro yung ginawa ng Bangsamoro Transition Commission at yung naging version ng Malacanang. So, din supposedly, yung process natin, manggagaling sa Bangsamoro Transition Commission, then to the Office of the President and to Congress. Pero nangyari po ngayon, before going to Congress, ibinalik po muna sa Komisyon. Hindi pa na ibabalik sa Commission kasi I think nasa Malaysia pa yung dalawang panels. Ngayon siguro, ibabalik ito sa, aaprubahan ito ng dalawang panels, tapos ibabalik ito sa Malacanang. So, we just hope na may coordination, na maayos na ang coordination ng peace panel ng government at ng peace panel ng MILF. Para sa ganun, ay ito na yung mismong isa-submit as urgent bill ng Malacanang sa Kongreso. Pero din possible po kaya na maging reason to para medyo ma-delay tayo sa schedule? Well, ganyan nga ang agam-agam ng karamihan kasi nga, kumbaga sa basketball ay nasa last 2 minutes ngayon ang termino ng administrasyon. At dahil dyan ay marami pang mga nakaambang mahalagang gagawin. Halimbawa, yung deliberation sa Congress, mahabang talakayan din yan. Di pa rin natin alam kung walang magdadala sa Supreme Court. Baka makakuha ng TRO, yung kung anong mga grupo dyan. So, nawag naman sanang maging katulad ng MOA-ID dahil hindi nga napirmahan nung panahon ni GMA, kaya nagkagera. At pagkatapos nun, ay saka magkakaroon ng referendum or plebiscite. So, itong dalawang mahalagang steps na ito, yung deliberation sa Congress at saka yung referendum, napakahalagang parte ito ng timetable ng formation ng Bangsamoro government. At mahabang proseso talaga ito din, di ba? Mahabang proseso niyan dahil hindi natin alam, baka maantala yung timetable ng Malacanang. Dahil pag nandyan sa Kongreso, may bagong political dynamics dyan, dahil may mga grupo dyan na magpapanukala ng kanilang version o baka may mga lobby groups. At ang isa pang problema rito, yung issue ng itong hinaharap ng bansa, yung issue ng PDAP, ng DAP. So, nagpapatong-patong lahat. Precisely. So, baka magkaroon ng mga trade-off dyan sa party ng Malacanang, tsaka party ng Kongreso, at I think party na rin ng MILF. So may mga major players yan. 3 players, Congress, Malacanang, MILF, nandyan pa yung ibang players, yung lobby groups ng mga civil society
ng mga lumad or indigenous groups. Yes. Yung Moro National Liberation Front na binaback up ngayon ng Organization of Islamic Cooperation. So maraming mga political dynamics na pwedeng mangyari pag dinala na dyan sa Kongreso yung urgent bill na sana magiging urgent bill pag pinasa dyan ng Malacanang. Din sa sobrang daming players na involved dito, paano kaya mare-reconcile lahat yan? Alam mo, kailangan dito siguro yung liderato, no? At magpakita talaga ng political will ang Malacanang, pati na rin ang Moro Islamic Liberation Front. Siguro kailangan din medyo malawak ngayon ang participation ng Bangsamoro sa tawag sa deliberation. At siguro yung mga may dalang issue, halimbawa kung may plano sa Congress, kasi makakaantala yan ng process ng deliberation sa Bangsamoro Basic Law. So ito yung mga maaring factors or forces that could probably affect the smooth deliberations of the law in Congress. So sir, yung mainit na tanong sa pagtatapos po natin, no, yung mga nabanggit niyo pong mga factors ngayon, it could be the reasons kung possible na hindi natin maituloy na by the end of the term of President Aquino, possible na hindi siya matuloy kung mangyari yung mga ganyang factors. Alam mo, siguro wag na natin dagdagan yung kaba o yung pressure sa Malacanang, naintindihan natin dahil patong-patong nga yung problema ngayon ng Malacanang. Kasi siguro kung sa basketball ay nasa last 2 minutes ang game, ang nangyari ngayon parang nasa defense lang palagi. Okay. Kasi ang dami niyang sasalagin ng mga banat ng kung sino-sino eh. Ang ideal is dapat nasa offensive ang Malacanang. So hopefully matransform itong mga lahat ng hinaharap na problema ngayon sa isang parang ball game na kung saan mabilis niyang maipasa yung mga batas, lalong-lalo na itong Bangsamoro Basic Law dyan sa Kongreso. Alright. Ayan, so at least mga boss, no, marami tayong mga nakalap na mga bagong updates single nga dito sa pag-craft nito Bangsamoro Basic Law at sana nga ay maituloy na to based na rin sa ating schedule. Kaya maraming salamat po. Nakasama natin ang Dekano ng UP Institute of Islamic Studies. Walang iba kundi si Sir Zulkifli M. Wali. Maraming salamat, sir. At mga boss,